Plano mo bang mangontrata? Kailangan mapanood mo to. Ngayon, may papakita lang akong simpleng formworks labor estimate. Actually, ito ay isang example na pwede maging guide para sa pag-i-estimate ng quantity, labor cost, material cost, and also duration. At saka kung ilan ang taong ilalagay sa project na ito, sa mga corresponding project. Ito, magagamit ito as a guide, particularly sa mga bagong engineers, architects, skilled workers, and foremen, yung mga gustong matuto sa mga basic na estimate. So, ito ay isang suspended slab sa second floor na ang area niya is 200 square meter. Gagamitin natin tong example sa pagkuha ng quantity of materials including duration, ilang tao ang dapat ilagay. So ito ngayon, itong mga factors at formulas, itong isa sa mga gagamitin natin. Ito ay subok na or ginagamit ito sa mga construction company sa ng mga estimators. Itong gagamitin natin na factors, yung formworks natin ay estimatein natin yung quantity niya na 3 uses siya, hindi siya isahan lang. Kasi supposed to be, gano'n naman talaga eh. Ang forma ay ginagamit ng 3 times. So, itong gagamitin natin na factor na 2.55 para sa 3 uses ng formwork. Saka itong mga formula, i-apply natin dito sa example natin na yung slab lang, sample lang to, hindi kasali yung beams and columns, iba lang yon. Ang point dito, papakita lang natin ang pag-i-estimate gamit ang productivity rates at saka mga formulas na ito. Ito ang project information niya sa gagamitin nating estimate. Ito ang given niya is area is 200 square meters at saka ang productivity rate na gagamitin natin na man hour ay 0.8 man hour per square meter. Saka working time niya is 8 hours lang, wala siyang overtime. At saka ang duration 4 days lang, kailangan tapusin ng 4 days. Itong 0.8 galing ito sa labor productivity rate na meron tayo. Galing yan dito. Itong gagamitin natin na man hour capacity. So ito galing yan doon sa pinakita natin. So ngayon ang computation natin, ang total man hours natin ay equivalent to area times productivity rate. Ang nakuha nating area is 200 square meters. I-multiply lang natin sa 0.8 na man hour per square meter na kinuha natin doon sa labor productivity rate. 200 square meter times 0.8 man hour per square meter is equals to 160 man hours. Yung forma lang ito ang estimate natin So, kukunin naman natin kung ilang workers ang kailangan natin i-assign or ilagay. So, itong formula, number of workers needed equals to total man hours divided by days times hours per day. Since 8 hours per day yung work natin, so 160 divided by 4 times 8 equals to 5 workers. So 5 workers ang gagamitin natin. So tayo na lang mag-a-adjust kung ilang carpenters or laborers ang i-assign mo. So sa atin ang gagawin natin dito is 2 carpenters, 3 laborers. Yun ang gagawin natin. So ang recommended labor composition ito, carpenters is 2 at saka ang daily rate niya is 850. So ang target natin number of days is 4 days. So ang magiging sweldo niya sa 4 na araw ay 6,800 sa dalawang karpintero.
Ang laborer naman ay 3. 650 ang per day niya. Then siyempre 4 days ang target natin, multiply lang natin yung sahod niya sa 4 days. So ang labas is 7,800. So ang total labor cost niya is 14,600. Yan ang magiging gastos natin sa labor pag natapos natin ng 4 days. So material estimation na tayo. So ang gagamitin natin ay 3/4 pinulik or plywood. Gawin na lang natin pinulik na lang. I-neglect na lang natin itong plywood. So ang size niya, sa eksaktong size talaga niya sa meters is 1.22 meters times 2.44 meters. Yun ang width and length niya. So eksakto ito. Ito ang saktong measure. So area per sheet is 1.22 times 2.44 equals to 2.98 square meters. 200 square meter divided by 2.98, so makakakuha ka ng 67 sheets. Since mag-assume tayo na 3 times i-reuse natin, so i-divide na lang natin ng 3. Actually dapat 2.55 lang to, pero gawin na natin 3. So ang malalabas is 20. Ang unit price niya is 1,250 per sheet, or ibig sabihin per piece na pinulik. So ito ang pinulik or plywood, ito ang nakuha natin. So 23 times unit cost, yung quantity niya is 23 times unit cost is 28,750. So ang lumber naman niya, yung 2x3x12 para sa joist at ledgers. So ang quantity niya, substitute lang natin sa formula na ito, na ang formula na ito ay area times factor, then divided by F, kung ilang bisis mong gagamitin. So ang ginadap ko dito is 2.55. So substitute lang natin 200 times 0.86 factor, ilang bisis gagamitin is 2.55. Difficulty factor, so 172 divided by 2.55 equals to 67.45. So gawin na natin 67 o ganun, or 68. So ang unit price niya is 150 per piece, yung 2x3x12. Ito yung nakuha natin 68, ginawa na lang natin 68 times 150. So ang nakuha natin is 10,200. Yun ang cost niya. So ang ano naman, 2x4x12 na lumber para sa girders, bottom support ay 200 times ang factor niya 1.61 divided by kung ilang bisis gagamitin, so 3 times gagamitin, so ang factor din niya is 2.55. So substitute lang, ang 200 times 1.61 equals to 322. Divide mo sa 2.55, makukuha mo is 126.27. So 127 na to. So ang unit price naman niya is 200 per piece. So ito yon, arrive tayo ng 25,652 pesos. So ang common nails naman para sa connections ng mga ano lang natin, ang plywood times 0.018. Ang mga factor niya ito, lumber is 2, ang lumber natin na 2x3x12, multiply natin sa factor na 0.05, ganun din sa 2x4 0.05 din. So i-add lang natin lahat, makukuha natin ay 116.71 kilograms na pako. Ang unit price naman niya is 75 per kilo. So ito, multiply lang natin, makuha na natin ang total price niya o total cost ng pako. So 8,753. Ang form oil naman, release agent, plywood,
times 0.48. Kumbaga ang plywood na kinakuha natin na 1/3 sa total na 200 square meter. So 27 ito times lang sa factor ng form oil 0.48. So makuha natin 12.66 liters. So ito multiply natin. So 1,266. Tapos ang total summary niya is ito. Labor cost is 4,600. Phenolic board is 28,750. Tapos yung 2x3 by 12 10,200. 2x4 by 12 25,654. So common nails natin is 8,753. So form oil ito 1,266. Ang total cost niya is 89,223. Ito ang magagasto lahat doon sa formworks ng slab lamang. So ngayon meron tayong idea kung ilang tao ang ilalagay natin, saka may duration tayo na 4 na araw. So ang total cost is 89,223. Ngayon meron tayong idea kung magkano ang kukunin natin na presyo, kung magkano ang ipipresyo natin. Kasi ito para sa materials and labors lang to, wala pa tong tinatawag na kita. So ngayon kukunin mo, may idea ka ng magkano idea ka na kung ilang araw tatapusin, may idea ka na kung ilang tao ilalagay mo, magkaka-idea ka na kasi pwede mo naman laruin ito kasi ito guide lang ito para at least may target ka para matapos mo. Kung namamakyaw ka, alam mo na kung magkano magagastos, so i-adjust mo na yung presyo mo. Sa amin kasi ang presyo namin sa is 550 per square meter. Yun ang formworks price namin. Ang halimbawa 550 i-multiply mo ng 200, so meron kang 110,000. So kung i-minus mo yan sa cost, total cost mo na na-arrive para sa material and labor, so meron kang 20,000 nakikitain sa 4 na araw. 20,767. So slab lang yan slab lang yan. Paano pa kung may poste, biga, ganun. So yan, makikita lang natin pinakita lang natin dito kung paano ang proseso. Mag-serve lang as an idea para magkaroon tayo ng reference sa presyohan natin. Importante ito na meron kang complete data sa total cost, kung magkano magagastos, para laruin mo na lang sa paglalagay mo ng overhead. Napaka-importante ito na may basis ka para hindi ka malugi. Pero advice ko talaga dito, kilalanin mo mga tao mo, or ibig sabihin kilalanin mo ang galaw ng tao mo, kasi doon ka talaga magbabase ng tama or accurate productivity rate sa mismong taong gagamitin mo. Kasi nakasalalay sa kanila yung speed ng trabaho, tapos din close monitoring mo. Yun lang ang importante. Kahit baguhan ka pa, kung sakaling kilala mo na yung tao mo, baguhan ka lang ng kontrata pero mga nakuha mo medyo kilala mo yung paano gumalaw, mas maigi yun. Hanggang dito na lang muna pansamantala. Salamat sa panonood, and kindly like and follow para sa mga ganitong video, particularly sa mga baguhan. Importante ito para sa inyo. Thank you and God bless.